O, panoorin natin to Pambansang Loyal. Merong kausap daw si Matibag na binantaan na gugurgurin. At walang magiging ebidensya raw pag ginurgul daw yung kausap. Panoorin natin at tapang talaga ni Matibag, no? Matapang lang yan. Kung wari lang yan matapang, ay laklaki ng tiyan yan, hindi naman kakasasasuntukan yan. O panoorin natin yan. O yung boses kasi naka-loudspeaker. At tila, meron di umanong mga pagbabantang nasabi etong si Matibag dito sa kanyang kausap. Ngayon, kung ano man ang pinagtatalunan nitong dalawang ito, labas na ho tayo dyan. Problema ho nila yan. Talaga labas na tayo dyan. Problema nila magpatayan sila. Magkatayan sila. Usapang grave threat po, mga kababayan, sa mga abogadong makakapanood po nitong video na ipapanood ko po sa inyo, kayo na lamang po ang humusga kung meron bang grave threat dito sa mga nabanggit di umano ni NBI Director Melvin Matibag. Okay, o eto na po yung video, panoorin po natin mga kababayan. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Si Jason na nagpo-post tungkol kay Yusek Lee. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Bakit mo ako kayo? Ano mo sa akin? Attorney, dapat kinakausap mo ko wala akong sinabi sa iyong masama. Kung kasalanan ko, sige. Attorney, political sinabi ba ako masama doon? Grabe magmura. Sinabi ko masama doon. Sinabi ba ako masama? O, bakit ka nagkagalit? Luma na pala yun. Ha? Oh. Sige. Huwag mo akong pagmamurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. Oo, ako. Oo, ayan. Oo, okay na. Meron ko akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oo. Ano sa attorney? Oh, ngayon, sabi doon sa balita, namin na ito di Bara, inimbestigahan. Ang masama doon, wala mo na Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay, sa TV, sa akin isisisi. Balita yan eh. Oh, bakit mo ako, pinagbabantaan sila, napapatayin mo ako ng isang bala ka lang, nag-record ito.
Eh, Ngayon ang tanong ko mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kaibigan natin mga abogado, mga nakakaalam sa batas. Kasi hindi naman po tayo maalam. Pambansang loyal mag-subscribe po tayo sa kanya. O Matibag, grabe ka pala magmura Ikaw talaga grave threat, nagbanta. Ikaw ang grabe kasi si Bipa Sara iba Kapag ako'y pinatay, kapag ako'y ginurgur, gurgurin mo sila bangag. As Lisa Satanas at Tambaluslos, kapag ako'y ginurgur, sabi ni BP Sara. Ikaw naman, gugurgurin kita. Walang ebidensya, magiging walang ebidensya. Katakot-takot pa ang mura inabot mo, kupal kang Matibag. Ikaw ang matindi. Talagang may ebidensyang papatay. Gugurgurin mo siya. Ayop ka, kupal ka talaga. Ina mo talaga. Matibag ka talaga, utang utang ina mo Utang yan O dito tayo kaya sa naman. Mata ng agila Tambaluslos, nagtangkang tumakas palabas ng bansa. Mukhang yan, hindi sa sa mga airport, sa mga yan. Dagat, panoorin natin. Nagtatangka umanong lumabas ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang natanggap na credible intelligence report ng Office of the Ombudsman kahit pa may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa dating leader ng Kamara. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. Nananawagan ng Ombudsman sa law enforcement na may kinalaman sa border security para mabantayan ang galaw ng dating speaker. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out dahil malamang sa hindi niyan, lalabas po siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. Hindi pa raw tapos ang ombudsman na mangolekta ng ebidensya at sa napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez. Lalo pat ang plunder at money laundering complaint na inihahanda ng ombudsman ay iaakyat na sa preliminary investigation ngayong araw. Ibig sabihin, hihingan na ng counter affidavit o kontra salaysay ang dating speaker para mailatag nito ang depensa sa mga reklamong iniuugnay sa kanya na isa siya sa nasa likod ng maanomalyang flood control scandal. Kasama nito sa reklamo si dating Appropriations Chairman Elizalde Zaldico. Isa sa ginamit na ebidensya ng ombudsman ay ang mga salaysay ng 8 sa 18 maleta boys. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Wala pang sagot ang kampo ng dating speaker. Nagtangkang lumabas daw. Yung nagbabantay, bigyan mo lang ng 5 milyon. Hati-hati. Wala daw makakatakas yan. Bilyon-bilyon yan ninakaw ni Tambaluslos. Bilyon-bilyon. Magbigay siya ng 10 milyon. Itakas lang siya. Kupal na yan. Hindi maano yan. Ombudsman ba naman, Boying? Kakasuhan ba niya yan? Puro drawing lang yan. Puro daldal. Nauna pa nga sila, Marcoleta. Si Jinggoy. Hayop ng Boying ng kupal yung utang, Boying. Utang ina mo. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan. Yung mga AXIS, Gradiola, yung AXIS, ni Tulpo. Kupal ka, ina mo. Hayop kayo. Nauna pa yung mga senador. Ngayon naman si Cayetano. Balakasuhan sa SEA Game. Utang talaga, utang. Ina mo talaga kayo. Grabe kayo. Di nyo kaya yan si Tambaluslos. May sinabi siya. Pag-isipan nyo yung sinabi niya. Pag kinasuhan nyo siya.
Babu!